Mag-aalangan ang sinumang bibisita sa bansang ito. Siguradong makakamura ka at garantisadong mapapamura ka rin, pangwalo sa may pinakamaraming populasyon sa buong mundo na may 175 milyong populasyon ngayong 2025, 22 milyon dito ay nasa Dhaka o kabisera ng bansa. Ang Dhaka ay isa sa pinakamataong lungsod sa mundo, ang Bangladesh ay 58,000 square miles lamang, 118 times na mas maliit sa Russia, ngunit mas malaki ang populasyon sa Russia na mayroon lamang 146 milyon. Ang Bangladesh o Bengal o East Bengal ay parte ng India noon, naging malaya ang Bangladesh noong 1983. Ang salitang Bangladesh ay hinati sa dalawang salita, ang Bangla na ibig sabihin ay Bengali, Desh naman ay land. Sa Bangladesh 90% ay Muslim, 8% ay Hindu at 2% ay halo na gaya ng Catholic and Buddhist. Dulot ng sobrang populasyon, ang Bangladesh ay tambak din ng maraming isyo. Gaya ng karamihan sa mga nagtatrabaho dito ay sumasahod lamang ng nasa $100 o nasa 6,000 pesos kada buwan sa isang bakbakang trabaho. Dahil kung patamad-tamad ka sa trabaho, sibak agad sa dami ng nakapila sa pwestong iiwan mo, ang busina sa lahat ng kalye ay walang katapusan. Sama mo na ang ingay ng mga tao. Ang gulo ng mga sasakyan, lalo na ang mga bus ang kukulit, buhol-buhol sila sa kalsada at lahat ay nag-uunahan. Walang mga traffic lights, kanya-kanyang diskarte, hindi umuobra ang mga pangangarati ng mga traffic enforcer. Kahit na nagmamaneho sa isang kalsadang walang laman, busina pa rin ang busina, kapag dayo ka sa lugar, baka ma-stress ka at ma-high blood habang naglalakad. Dito ka rin makakita ng mga bicycle taxi, o tinatawag nilang rickshaw drivers, na nakipagsabayan din sa trapiko. Ang aangas akala mo sila nagpagawa ng kalsada. Humigit kumulang 4 na milyon ang umaasa sa ganitong trabaho sa Bangladesh. At kumikita sila ng humigit kumulang sa 35k Bangladeshi taka, kung may katumbas na humigit kumulang sa 16,000 pesos kada buwan. Wala mang gasto sa gasolina ay nag-uubos ng pawis ang mga driver sa kakapedal at hubos laway sa kakareklamong nila sa kapwa nila pasaway na nakakabangga nila sa kalsada. Sumabay naman sa traffic ang dambuhalang kumpanya na Uber na po pwede kang mag-book ng motorbike taxi gaya nitong YouTuber na Ride with Gabi. Ang mga tao sa paligid parang naglalakad na mga bubuyog, nagmamadali, parang mauubusan ng oras, ang mga lansangan at mga palengke puro street vendors ang makikita. At bawat sulok may mga store na karaniwang nagbebenta ng mga makakain, na yummy sa unang tingin pero yucky pag ginagawa. Bukod sa mausok napaka-alikabok pa, dulot ng mga pinapagawang mga gusali at walang katapusang pag-aayos ng kalsada gaya sa Pilipinas. Ang Biyernes at Sabado ay ang official holidays nila dito kaya magsisimula ang bagong linggo sa araw ng linggo na karaniwan ay Lunes. Kung ano ang magpapaseha sa'yo sa Bangladesh, iyon ang mga presyo ng bilihin. Mabubusog ka na sa halagang 100 pesos. Yan ay kung kakayanin mo ang kanilang pamamaraan sa paghahanda ng pagkain. Sa halagang 600 pesos ay magandang hotel na ang matutuluyan mo. Isa pang maganda ay kapag nakakita sila ng dayuhan, lalo na sa mga mapuputi para makipagkamay at magpa-picture. Ang mahirap lang dito kung dayuhan ka o turista ka sa Bangladesh, triple ang singil nila sa mga entrance sa ibang magandang mga famous view rito. Nasa 5 milyon ang mga nakatira sa lansangan at ang karamihan naman na may tirahan ay walang sariling banyo at palikuran. Sa Bangladesh, lahat na yata ng major brand na maiisip mo ay mayroong pabrika sa bansang ito at sama-sama ginagawa sa isang pabrika. Iisang material sa iba't ibang brand, pangalan na lang talaga ang binibili, isa lang pala ang pinagmulan. Ang mga tao nagtatrabaho na parang makina, kahit minor pa lamang sumasabak na. Pambihirang bansang ito, tinatanggap na magtrabaho ang 7 years old. Basta kaya magtrabaho, walang bawal-bawal at pinapasahod lang sila sa mababang presyo na mababa pa sa $5 per day o di aabot sa 300 pesos bawat araw. Nakakabonus pa ang loob ng pabrika nila. Ang temperatura ay nasa 40 degrees Celsius, grabe ang init, samahan mo pa ng halo-halong pawis at amoy ng sandamakmak na nagtatrabaho. Kaya kahit sa oras ng trabaho, sumasaglit ang ibang mga trabahador na magbuhos ng malamig-lamig na tubig sa kababalik sa pwesto, pero yung iba immune na. Ang mga amo at tagapagmana kuno ng pabrika, maseselan at strikto sa mga tao nila, pinagbabawalan sila mag-usap-usap. Focus lang dapat sa trabaho, isa sa bawat 6 na tao sa lungsod na ito ay may sakit dahil sa industriya ng tela at madalang ang umaabot sa edad na 50. At mas mapapailing ka sa makikita mo pang kasunod. Walang malasakit sa kapaligiran. Ang mga namamahala at mga nagtatrabaho sa mga pabrikang ito wala ring aksyon ang kanilang bulok na gobyerno sa kadugyutan ng kanilang mga mamamayan. Hindi na makagalaw ang tubig sa ilog dahil sa sangkaterbang basura.
May malaking ilog pero wala naman nabubuhay na isda, sa sobrang dumi halos kulay itim na, ayon sa scientist ang ilog ay patay na, dahil wala na itong oxygen. Itong nakikita mong lalaki ay sumisisid sa ilalim ng ilog gamit ang oxygen upang maghanap ng kalakal para maibenta, ngunit magtataka ka kung paano pa siya nakakakita sa ilalim, sa sobrang dumi ng tubig. Mukhang malayo ang inangat ng basura sa Bangladesh kaysa sa Pilipinas. Magpipigil ng hininga ang sinumang mapapadayo sa lugar na ito na kontaminado ng bakterya at kemikal. Ang mga nakatira at naghahanap buhay naman sa ilog sari-saring sakit na sa balat ang dumadapo. Nagkakaproblema sa paghinga at iba't ibang isyu sa katawan lalo na sa lungs. Sa katunayan noong 2019 ay nasungkit ng Bangladesh ang gintong medalya para sa pinaka-worst na kalidad ng hangin sa buong mundo. Naka-silver lang naman ang Pakistan, mahigit 5,000 slum sa Dhaka ang apektado ng dumi ng mga ilog na ito. Ang tinatayang populasyon na narinirahan sa 5,000 na mga barong-barong na ito sa Dhaka ay humigit kumulang sa 4 na milyon, napakalaking bilang. Sa 175 milyon na populasyon, nasa 1 milyon lamang ang nabubuhay ng marangya sa Bangladesh. At ang maliit na natitirang yaman ng bansa ay pinagsasamantalahan pa ng mga ganid na nakaupo sa pwesto. At yan ang dahilan kung bakit kakaunti lang ang dumarayo sa bansang ito. Meron pa rin syempre malilinis at kaakit-akit na lugar pero malamang dadaan ka pa rin sa ganitong sitwasyon. Maraming salamat po sa panunood. Please like, comment and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video.